Kumpirmado na idiniglarang inosente ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga kasong crimes against humanity na isinampa laban sa kanya. Ayon sa opisyal na desisyon ng ICC, kulang wano sa matibay na ebidensya ang mga parata kahit hindi na ito matutuloy pa sa trial. Nagbunyi ang mga taga-suporta ni Duterte sa balitang ito at tinawag nila itong tagumpay laban sa mga umano'y mapandirang akusasyon. Kasabay ng paglilinaw sa kaso ni Duterte, isang panibagong iskandalo naman ang lumutang matapos mabuking ang di umano'y tangkang panunuhol ng administrasyon ni Pangulong Kuting sa mga hukom ng ICC. Ayon sa mga ulat, umabot sa bilyong piso ang sinubukang ipagkaloob upang impluwensyahan ang resulta ng imbestigasyon. Dahil dito kinuyog si Kuting Jr. ng batikos mula sa publiko, mga progresibong grupo at maging ilang kaalyado sa politika. Maring itinanggi ng Malacanang ang mga aligasyon at nanindigang walang iligal na ginawa ang administrasyon. Gayunpaman, nananawagan ngayon ng taong bayan ng masusing imbestigasyon at pananagutan sa likod ng umano'y anomalya. Habang nagpapasalamat naman si Duterte sa desisyon ng ICC, nananatiling mainit ang mga mata ng publiko sa galaw ng kasalukuyang pamahalaan. Abangan ang mga susunod pang ulat hinggil sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yun po. Nandun ka the whole time? Galing sa tube hanggang doon sa Villamor. Nandun ka. Hindi mo rin alam. Hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Yes, Mr. Parang Senator. nahawa ko dun sa You're lying. sa umuubo dun. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. You know? Chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being patay. no... Tangina, ikaw yung nandun tapos di mo alam. Kiraulo ka ba? Tangina, grabe no. Ang tindi talaga ng ano, ang tindi ho ng kasinungalingan nila. Grabe, sukdulan na talaga sa lahat. Lalo na kay lalo na kay Marbil. Anak ng teteng, general ka, PNP chief ka, hindi mo alam. Lahat ng tinanong kay Marbil, hindi niya daw alam. Anak ng teteng. Buwisit na buhay ito nga naman. Oh. Contrary motion. We uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanlilaw in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero Obvious kasi. halata na nagsinungaling ka. Nasa dokumento harap-harapan na po. Mahirap naman yung ganito, konting respeto Ma'am, po. again, may I clarify again? Yan na. Please. Hindi ka pagtanggol. Ma'am, it's an extradition form. That's why the questions are answerable by another jurisdiction, but not our jurisdiction. So it's very hard to answer something that works in a different manner. Hindi, sir, ang tinatanong namin sa kanya is kung nandun man siya the whole time, Oo. hindi man niya, alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Nga ho, Kung sabihin niya, hindi niya alam. Kaya ho Siya nga nag-suffice. nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tapos hindi niya alam na kung Tama. dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt citing because, sir, kaya ho nag-suffice a certification of Kanina pa Prosecutor kami General. nagre-reconsider, Secretary Boying. at Pero saka kaya ho naghanap nag-suffice po namin. sa ICC, kaya tinanggap nila yung certification po ng DOJ is because under their system of government, under the system of the ICC, ang prosecutor is competent judicial authority. That's why Tindi it's mo, very foreign Boying. to Ambassador Ang tindi ni Lacanilaw. Boying, no? Hindi naman ho madaling malaman yan until ho pinaliwanag yan ni Justice Ascuna sa atin. Oh. Ay, hindi naman- Magkaiba po talaga Hindi naman ang pagtingin. Hindi naman kailangan
maliwanagan, national. Sabi naman national eh, ang liwanag naman po nun. Balikan na lang natin si General Torre. General Torre, ano ba talaga yung dahilan kung bakit nagmamadali? Sinabi mo na hindi naman... Madam Chair, you have ruled already the citing in contempt. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if you Yes, may... the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Yes, General Torre, please, we'd like you to be a little bit more forthright and straightforward. What was the real reason for the rush? You yourself said this was a... Wait lang. Reaction, komentuhan ko lang yung pag-contempt dito kay Ambassador. Kasi may video na lumalabas ho ngayon na ina-arbor etong si Ambassador ni Remulla. Anak ng teteng, ano yan, porket mataas kayo at isa kayong opisyal ng gobyerno, kayo ay nagtatrabaho sa gobyerno, parang arbor-arburan na ba ang nangyayari dito? Hindi po pwede ganun. Tama lang yung ginawa ni Senator Bato. Kahit eto, ulitin ko hindi pa rin po ako pabor kay Jaime Marcos, pero tama lang ho yung ginawa. Sa totoosin nga, dapat nga si Tory din ang isa doon, tsaka itong si Remulla ang makontempt no? Sila pa nga dapat yung isa sa mga makontempt dapat. So ngayon kasi dito, kaya ako to sinasabi sa inyo kasi nga alam naman natin na uso ang contempt ngayon, lalo na sa House of Representatives. Di ba? Uso ang contempan. Ngayon, dito dapat hayaan nyo sila. Hayaan nyo ang Senado na kung ano man yung gusto nilang gawin. Kung yung mga ordinaryong Pilipino nga, mga vlogger, kinukontempt. Bakit ito hindi pwedeng contempt? Tapos parang nangyari, arburan. Ulul, huwag ganun. An arrest with a warrant. Therefore, no reglementary period as articulated by Article 125 applies. Bakit kayo nagmamadali? Paulit-ulit ng tanong yan. Ma'am, I don't have that impression na nagmamadali ako. I waited for 12 hours. I worked for 12 hours to make sure that he boards on the plane. Yung purpose namin is to bring him to the plane because that's the order. That's my order and that's my mission. Hoy, kupal! Sinabi mo yun eh. May video ka, Torre. Tarantadon to, hype to. So, apakasinungaling talaga. May video ka na minamadali mo eh. Tapos sasabihin mo hindi. So, Who gave you the order? Sir, Who gave you the order? the Chief of the Philippine National Police, sir. The Chief PNP. You are giving orders So, to ito the na, CIDG. nagkalaglaga na. Oh. Sino Who gave nagbigay you ng that order order? sa'yo? PNP Chief. O yan, si Marbil. O, tanong agad sa I'll invoke my executive privilege. Bakit executive privilege po? Bakit nagganon? Paano naging executive privilege po? Walang masabi. Walang masabi. Nangyari na, tapos na eh. Sino nag-order Ano yung tanong, ma'am? po? Can I know? Wag dapat Remulla, manahimik ka. Si Marbil ang tinatanong. Marbil ba pangalan mo? DOJ secretary ka. DOJ ba? Tama. Oo. Hindi kasi Marbil, PNP chief nga eh. PNP chief ka ba? Tulunggis. Siya yung sumasagot. Question. Kasi before we continue, ma'am, I'd like to ask for the consideration of the body because can we have a 2 minutes break so I can just whisper it to you? I'll give you the break very, very shortly. But in the meantime, can we just finish with Senator Bato's query? Oo, tapusin lang po natin tapos mag-break po tayo. Okay, si Senator Bato, please. May tinatanong yata siya kay Chief PNP. At ito ay may kinalaman sa chain of command lang naman. Napakaliwanag. Sinabi na naman ni DOJ. That's executive privilege po. Basta usapan na po within the executive department. Hindi na ho namin pwedeng ilabas dito. I think those matters are matter of So, executive bakit privilege. hindi pwede? Maliwanag The decision-making process of the executive department, especially on the top level, kasama na po kami, ay executive privilege. But I have gone as far as saying I gave the clearance. Clearance, but not the order. Well,
it can be interpreted both ways, sir. Well, klaruhin natin, sir. You gave the order or you gave the clearance I gave the clearance to the SILG. to the SILG? Yes. So meaning the SILG was the one who gave the orders to the Chief PNP? Well, that's why we are citing executive privilege, because we do not want to be drawn into this long discussion. Exciting privilege. Yes, I'm sorry it's so long, but it's also because certain Katarantaduhan witnesses to. have been so evasive. Arresting the president or the former president is not a quintessential and non-delegable power of the president, di ba? Yun ang maliwanag sa... Kasi ganito yan eh. Si Torre, inutusan ni Marbil. Siyempre, PNP chief si Marbil eh. Ba't si Torre na ba PNP chief? Si Marbil naman, uutusan niya ng DOJ. Tama ba? DOJ ba? Justice, tama. Ngayon, Department of Justice, tama ba? DOJ ba? O, sige, yun na yun. Basta si Remulla, ganon. Ngayon, etong si Remulla, sino ang nagutos? Yun yung tanong dito kasi. Yun lang naman eh. Si Torre inutusan, no? Sabi ni Torre, order daw yun. No? So, tinanggap niya. So, ngayon, sa manggagaling yung order, syempre, sa pinakamataas, diba? Sa PNP chief. O, kaya mo tinanggap yung order na yun, doon manggagaling yun. Ngayon, etong si Marbil, ayaw sabihin kung sino kung sino yung nagutos sa kanya. Kesyo parang masyado daw hindi na daw dapat tinatanong yun. Parang hindi na daw dapat inuusisa yun. So ngayon, etong si Remulla naman tinatanong din, wala rin masabi. Kaya anak ng teteng, sino nagutos sa inyo? Sarili niyong plano. Ugok. Senate versus Ermita, wala namang information that's not available elsewhere. Kasi pinag-usapan na ni General Torre na nautusan siya ni Chief PNP. Oh. So, ano yung problema sa executive privilege dito? Hindi naman kayo military o diplomatic corps, hindi naman diplomatic communications to ng Pilipinas at ICC. Wala naman kaming tinatanong sa ganon. Tama. Bakit hindi masagot yan? Baka kasi mabisto daw. Baka daw madulas yung palabas nyo. Wala na. Maliwanag naman po yung Supreme Court at may limitasyon naman yung executive privilege. Tinatanong lang sino nag-utos, paano ba na... Kasi decision-making process po ng executive department ay mahirap pong ilabas lahat ng nangyayari. Ito hindi po sira yung confidential fund nga eh. Kaya nga may nakalagay confidential fund. Pero bakit pilit niyong kinakalkal? Doon na lang muna tayo bumase. Yan, pwede yan malaman. Kung sino nag-utos niyan. Baka mamaya ang nag-utos niyan mga NPA na. Diba? Yun eh. Buwisit tong hinayupak na to. Meron ba? Meron pa. In purpose of executive privilege. That's the purpose. That's the reason why this doctrine was ruled was drawn by the Supreme Court in the different cases. Daming no? Ang daming saan na ba yan? Ang daming paliwanag. So ito, ano ba to? Wait lang pa ano ba to? May option bakit pinili yung labag. Basahin natin. May option bakit pinili yung labag sa batas. Send IMI kay Remulla sa pagsuko kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panarin natin. Yung po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po. Sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Okay. Ano po yun? Surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Ang dinidiin lang natin, tulad ng sinabi mo nung umpisa, na nangingibabaw sa lahat ng ating saligang batas. Kahit ano pang batas yan, kung ano man tratado yan, mangingibabaw lahat ng Bill of Rights, ang karapatang pantao, mangingibabaw sa lahat. Kaya nagugulanta lang kami na meron naman palang options bakit pinili yung labag sa batas? Yun ang pinagtatakahan namin. Ano ho yan talaga yan? Individual, warrant over the individual po yan, hindi naman sa estado natin na isa warrant issued against an individual.
not against our state, not against the Philippine government. Wala naman nagsasabi na talagang against the state. Ang sinasabi ko lang, ang higpit din. Miski ng administrative arrest, alam natin yan. May bagong kaso, 2023, binanggit na Attorney Medina, Yunle, na kaso sa immigration. Ang liwaliwanag, 8 ang guidelines. So, mabigat-bigat yan. Hindi naman na isatupad kasi babalik nga sa korteng lokal. So, nagtataka ako kung ano nga bang klaseng aresto to? Ang masasabi ko dito, Pasensya na kayo mga kaibigan, pero mukhang sino ba ang magsasalita rito? Mukhang sila, mukhang dito tayo, forward natin kay Senator Bato, ha? Kasi nakukornian ako pag si Amy Marcos tsaka si Remulla. Oo, para ako nanonood ng teleserye. Okay, Remind the Secretary of Justice na we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Ay, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung katotohanan lang po ang ating kinukuha dito. So, Madam Chair, if I may, yung very clear man dito sa diffusion coming from ICC. Sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanongin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila tama dapat. po. Dapat ho, ICC. ICC po dapat. Okay. So bakit? Yun po yung sa extradition. Pero surrender po, sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala man sinabi dito surrender? Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? With a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Tama. Kasi sinabi dito na kailangan natin Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay meron pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Ay bobo, wala na nga tayong jurisdiction doon, tanga. Ba't yan pa rin yung pinaglalaban mo, inayupak ka? Bobo. Bawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Kasi kung meron... Si Raulo, mas kailangan yun kasi hindi na nga tayo membro. Tanga. Bobo lang. Ako nga, grade 1 lang ako, alam ko yan eh. Tapos ikaw, secretary ka, di mo alam yan. Anak ng tawag na yan, Department of Justice, DOJ. DILG ako ng DILG. DOJ pala, Justice of Justice. Ako nga, grade 1, alam ko yan eh. Tapos ikaw, hindi mo alam, ano ba yan? Ay, naku po. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kaya nga eh. Gago. Kasi yung po yung malinaw. Hindi yung... Ay, naku po. Baka na, nai-stress ako guys. So, ibig sabihin, mali pala ang ginawa ni Pangulong Duterte na kumalas tayo sa ICC, ganon? So kapag may isang tao na nagdeklara na kalas na tayo sa ICC, kailangan nang gawin agad yan. Ay gago pala to. Yan, gago. Raulo. Ay. Na malinaw po, na may treaty po na kinakailangan para magkaroon ng extradition. Wala pong treaty eh. Kasi nga, nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi di ba treaty yung dati, sapagkat ang Senado po nag-concur. Nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally, it was withdrawn by the President. Kaya po,
Pero sir, Harry, Parang ano tayo, ganito, pinaka-basic na paliwanag. Tangina mo rin muli, sakit mo sa ulo. Yung itlog, sana, di pinaikot-ikot lang sila nito ni Rimulya, promise. Yung itlog, galing sa manok. Yung manok, galing sa itlog. Ay yung sisiw, sanang galing. Diba sa manok? At yung iba din, diba sa itlog? Diba ganun kagulo, ganun lang ka ginawang paikot-ikot lang ni Rimulya yung tanong sa kanya. Kaya nakranteting, dapat nga talaga kinuntem to eh. Kaya sabi totoo yung sinabi ni Banat Bay, na kung hindi makukontem tong mga to sa pagsisinungaling nila, walang saysay talaga yung hearing na yan. Promise talaga. Ayoko naman panoorin. Dito na tayo sa sinasabi kong kumanta or umamin ha. Dito na tayo at tangina mo natin pag-aksaya ng panahon. Ito, pasok! Ano po yung reaction natin dun sa ulat na mismo ngang Marcos administration po ang nagbigay ng mga ebidensya sa ICC regarding po dun sa crimes against humanity kay FPRRD. Mismo administrasyon ng The Marcos, yun po ang bangkit dun sa parang the two families are being at war na sinasabi ng ICC officer. But originally first they are at peace. So, nabanggit nila doon na ang Marcos ang nagbigay ng mga evidence at willing na raw pong makipag-cooperate or prepared to cooperate ang Pangulong Marcos. Mas gugustuhin po natin kung mas kompleto po ang detalye ng inyo pong tinatanong. Puta na, hindi pa ba kompleto yon? Isa rin tolonggis eh. Sino, kung meron man, sa pamilya Marcos ang nagbigay ng mga dokumento? Bakit pamilyang Marcos? Si Marcos Jr. lang usapan dito. Alangan naman na si Lisa or alangan naman na si Sandro Marcos nagbigay. Alangan naman yung bunsong apo ni Marcos nagbigay nun. Ba't sinasabi mong pamilya? Lukarit. Dahil wala po tayong alam na nakipag-cooperate mismo ang pamilya Marcos para sa ICC. Tangina, hindi naman pamilya Marcos ang tinatanong eh. Bobo eh. Mas maganda po kung madidetali po yan para po mas maganda po ang ating maging tugon. Kahit po ba ang mga Pilipino ay gustong pauwiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang gobyerno po ba natin, kahit man lang sa humanitarian aspect ng ating gobyerno, hindi po tatanggapin ng Marcos administration yung binabanggit na interim release sakali po. Ibabalik ko ang tanong. Tanungin natin doon sa mga nagsususog patungkol dyan. Tatanggapin na ba dapat ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC? Hindi na. Parang tatanggapin, Jory. Hindi naman yun ang tanong. Buka. Hindi tatanggapin ang jurisdiction ng ICC. Sinasabi kong maaari ba na pauwiin, sana na lang ng administrasyong Marcos or kunin or pauwiin si Pangulong Duterte, yun. Ganyan lang ang sinasabi. Hindi yung ang dami mong learn, wala ka namang say. Ay, ano ba yan? Iduro na ba nila ang kanilang mga petition na sinampas sa Supreme Court na patungkol sa dapat hindi tayo makapag-cooperate sa ICC? Ang gulo mo. Tatanggapin din po ba nila na lahat ng utos ng ICC ay ating i-recognize, pati yung pag-freeze ng kanilang mga assets? So lahat po yan, dapat ibalik po natin ang tanong. Hindi po ba pwedeng gawin ng gobyerno na tanggapin lang dahil sa kasama sa binabanggit po ng ICC na kapag binigyan ng interim release ang government ng Pilipinas ang liwanag ng tanong tatanggap or ang Pilipinas doon sa point lang na gano'n. So kailangan balikan po from the start na tayo ay umatras or umalis as ICC member. Hindi po tayo basta-basta maaaring mag-initiate na anumang aksyon. Dapat manggagaling yan sa pamilya Duterte. Dahil sila po ang may mga kaso na isinampas sa Supreme Court. Magiging conflict po yun sa kanilang mga opinion
sa kanilang mga paniniwala. Ang hirap talaga, alam nyo, ang hirap pag ganito, tolongges yung ano. Ang layo na, lahat talaga, layo ng ano. Eto, baka dito sa isang video may mapala tayo. Yung pong war on drugs ng dating administration, di ba sa polisiya ng gobyerno po yun para maprotektahan ang taong bayan laban dito sa illegal na droga. Paano naman po yung human rights or karapatan ng mga naging biktima nitong mga sangkot sa illegal na droga na siyang naging parang pundasyon po nung polisiya na yun. Ang galing nitong reporter na to, promise. Papalakpakan natin si ate Ayos, ang galing, no? Ng pamahalaan. Nakabuti naman po yung war on drugs sa karamihan ng ating mga kababayan. Dapat na... Okay, bago natin pakinggan si Palengkera, ang tanong po is, paano naman yung karapatan ng mga biktima ng mga addict, pusher, drug lord na namatay nung panahon ng administrasyong Duterte? Yan po, napakaliwanag lamang po, no? Tingnan nyo pakinggan nyo yung sagot niya. Atin i-determine anong klaseng kabutihan. Are we talking, kasi you're talking about war on drugs in general. Everybody is against illegal drugs. Tanong natin, war on drugs kasama ang tukang, kasama ang pagpatay, walang due process, kasama yung sasabihan ng polis na, sige, sabihin mo sa kanyang lumaban para matapos na at mabawasan ang problema sa Pilipinas. Hindi siya dapat polisiya ng isang gobyerno in the first place. It's against the law. Killing is against the law. Wala nga... So ibig sabihin, dapat ang gagawin, dapat ang ginawa ni Pangulong Duterte, kapag binaril kayo ng adik, huwag niyong patulan, ganun. Ganun ba yung gusto mo, Maring Claire? Ay, hindi ko nga naging magkumpare na tuloy tayo agad. Ganun ba yung gusto mo? Na kapag lumaban yung mga adik sa mga kapulisan, hayaan lang ng mga kapulisan, magpabaril lang sila. Ganon, magpatira lang sila, ganon. Ang lupit mo, Claire. Ang death penalty sa Pilipinas uunahan mo pa na patayin. Ang masama, wala pang hearing. So, hindi natin matatanggap na yung war on drugs na pinairal ni dating Pangulong Duterte ay tama. Kung may natulong. Ulitin ko lang po, disclaimer, etong sinasabi ni Attorney Blurred ay ito po ay opinion ng Pangulo, ha? Hindi niya po opinion kasi yun po yung trabaho niya Nakapagsalita po siya. Yun nga, opinion po ito ng Pangulo. Kung ano yung sabihin ni Claire, yun din po ang saloobin ng Pangulo. Nililinaw lang natin. Sa iba, paano naman yung namatayan? Kung meron na biktima, itong mga drug users na to, then the victims can also file cases against these drug users. Pero hindi natin matatanggap na polisiya siya na dapat sundin ng isang... Yun na nga yung tanong, Maring Claire. Ay naku, Yudi Punggol, ang hirap mong kausap, Inday. Ang sabi sa iwas-iwasan mong kakachismis, magtutulog kang Yudi Punggol ka. Ang tanong, paano nakalagay sa baba yan, paano naman yung karapatan ng biktima ng mga sangkot sa illegal na droga? Paano naman yun? Halimbawa, si Kervin Espinosa, yung binengbang kahapon, kanina. Paano naman yun? Halimbawa lamang to, si Kervin Espinosa ay may pinatay din na inosenteng tao. So, asan yung hustisya? At bakit hindi sinusolusyonan ng gobyerno? Ayun yung tanong ng reporter. Napakasimple. Attorney Claire, ako po ay graduate lamang ng grade 1. Ako ay elementary. Pero ba't ako naintindihan ko? Ikaw, attorney, hindi mo maintindihan. Huwag mo sabihin na mas tanga ka kaysa sa akin. Attorney ka, ha? Attorney ka. Tiga pagsalita ka ng Pangulo. Hindi mo na-gets yun? Ang basic ho nun, naku po. Yan ang hirap sa atin Ayun naman sa inyo, yan ang hirap sa atin pag puro kuda. Puro kuda, nga ang utak.
Oh, yan. Mga marites, ha? Iwas-iwasan nyo, ha? Baka marites nyo, wala na. Tingnan nyo, si kumari nyo. Bagsak na, naturingan attorney, nga. Ay, na-stress ka ba? Na-stress din ako eh. Oo, hindi natin grabe na talaga. Grabe, no? Talagang bilib din talaga ako kay Marcos Jr. na pagsama-sama niya lahat ng sinungaling sa buong Pilipinas. No, ang galing, no? Para lang may masagot, iibahin yung tapos patungkol sa Duterte pa rin ang bagsak. Parang halimbawa, katulad tinanong yun, paano mabibigyan ng hustisya yung mga biktima ng mga sangkot sa illegal na droga? Ang sinagot niya, hindi daw maituturing na gano'n. Kesyo ganito daw, kesyo pinatay daw yung criminal na, dapat muna, wala daw justice system. Human rights daw, human rights. Ang layo na ng tanong, di ba? Ganyan sila. Tingnan mo sa nangyaring hearing kanina. Ang daming tinanong, wala man lang ni isang nasagot. Pinaikot-ikot lang, pabalik-balik, paulit-ulit, muntanga. So, para sa akin, yung hearing na yan, wala talagang saysayan. Mas bibilib pa ako kay Amy Marcos kung pinag-usapan niya about sa BICAM eh. Kaso nangyari, anak ng Teting, yung sa BICAM, di nyo mapag-usapan. Yun talaga, yun ang isa sa mga problema ng bansa natin. Yun dapat ang hinihiring nyo. Bakit? Katulad niyan, si Pangulong Duterte, dinala na sa Netherlands, sinuko sa ICC. May nangyari ba sa Pilipinas? Bumaba ba ang kilo ng bigas? Mura na ba ang kilo, ang halaga ng isda? Mura na ba ang karne, karne ng manok at baka, baboy? Mura na ba? Yung kuryente ba sa Pilipinas, bumaba ba? Walang nangyari, mas lalo pang gumulo ang Pilipinas dahil mahal ng taong bayan si Pangulong Duterte. Kung yung sa BICAM, napakaganda sana nung sa BICAM kasi yun ay pera ng taong bayan na dapat ay ilatag sa mga project na makakatulong sa mga Pilipino. Yun, mas okay pa yun yung about sa BICAM. Ito kasi wala na to eh. Yung hearing na to, walang patutunguhan to, paikot-ikot, pabalik-balik lang. Pabalik-balik lang to, walang tawag dito, walang mangyayari ho dito. Tapos nandun na si Pangulong Duterte. No? Ang maganda is ang pagpukusan natin, dahil kagustuhan din, alam ko gusto rin ni Pangulong Duterte na mas pukusan natin yung totoong problema ng Pilipinas, katulad lang yan sa BICAM report. Yun dapat, hindi yung hearing-hearing na sino nagutos. Alam na natin yun, alam nyo, hindi naman naamin, walang magnanakaw na umamin or walang kriminal na umamin sa ginawa niyang krimen. Kung meron man, ilan, baka sobrang konsensya niya na yun. Isang taon na ata siyang hindi nakakatulog. Siguro ganun, pero yung mga ganito, dapat pagpukusan pa rin natin mga kababayan, wag ho tayo mawawala sa issue. Unang-una pong issue, Maharlika Fund, GSIS, SSS, PhilHealth, Flood Control Project, at ito yung pinakuli, yung BICAM report. Pera ho natin lahat to. Ito dapat yung pagpukusan ng gobyerno. At yung mga hearing-hearing na yan, dapat yan ang pinag-uusapan. Hindi yung pag-uusapan nyo, yung mga walang kakwenta-kwenta. Hindi ko sinasabing walang kwenta ho si Pangulong Duterte. Pero tapos na. At alam na ng taong bayan kung sino talaga ang mastermind sa pag-aresto. Yun eh. So para pabasahan to, para wala. Nga bells lang. Ganon, no? So yun mga banateros, hanggang dito na lang mga video natin at naka 1 hour na tayo. Oo, so anong makukomento nyo po sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So pakidamay na lang din yung super
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!